mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinagot na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga akusasyon ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos na nagdodroga umano siya pati ang First Lady at kanilang mga anak. Sabi ng Pangulo, hindi niya kapatid ang nakita ng publiko sa TV. Sabay sabing nag-aalala siya sa lagay nito. Mabilis na hirit ng Senadora, patunayang mali siya. Kaugnay naman sa mga bagong aligasyon ni dating Congressman Zaldico, hinamon siya ng Pangulo na umuwi at harapin ang mga kaso. Nakatutok si Ivan Mayrina. The lady that you see talking on TV is not my sister. Ito ang reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin siya tungkol sa pahayag ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo noong nakaraang Lunes. Batid ko na nagdadrag siya. Bukod sa Pangulo, idinawit din ng Senadora si First Lady Liza Araneta Marcos at kanilang mga anak. How do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First Family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? It's anathema to me to talk about family matters generally in public. We do not like to show our dirty linen in public. I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about her. I hope she feels better soon. Hindi na nabigyan pa ng pagkakataon ng media na malinaw kung anong ibig sabihin ng Pangulo sa pahayag na ito. Ilang minuto lang matapos itong sabihin ng Pangulo, agad sumagot si Senadora Amy sa kanyang social media account. Sabi niya, siya raw ito, sabay hirit na kung ano-ano nang nakikita ng kanyang ading o nakababatang kapatid sa Ilocano. Sabi pa ng Senadora, patunayang mali siya at gusto raw niyang mali siya. Nang tanungin kung nagkausap na sila magkapatid, sinabi ng Pangulo na magkaiba na raw sila ng ginagalawang mundo, political man o personal. May hamon naman ng Pangulo kay dating Congressman Zaldico na nagdawit sa kanya sa anomalya sa flood control projects. Bago humarap ang Pangulo sa press conference ngayong hapon, naglabas ng video si Zaldico na nagdedetalye na mga delivery ng bilyong pisong naging parte umano ng Pangulo sa anomalya. Mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Ako, hindi ako nagtatago. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Naging matipid naman ang sagot ng Pangulo nang tanungin kung bakit pinag-resign sa kanyang gabinete sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amenah Pangandaman. Nilimitahan ang mga tanong sa Pangulo at hindi pinayagan ng mga follow-up question. The question about Chief Luke and myself, wala, nag-uusap na kami. And we understand each other and we decided to keep it between ourselves. There's no bad blood. She sent me now because her name was dragged into the whole thing. We want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Nagpatawag ng press conference sa Pangulo para ipagmalaki ang transparency portal ng DPWH na kanilang inilunsad. Sa pamagitan nito, pwedeng hanapin ang alinmang proyekto ng kagawaran. Makikita rin kung kanino ang proyekto, sino ang kontraktor, magkano ang halaga, at kung ito ba'y tapos na. May mga larawan din ng proyekto makikita,
kuha ng satellite imaging. Hakbang daw ito para sa transparency sa mga proyekto ng gobyerno at bunga ng mga natututunan sa investigasyon sa maanumalyang flood control project. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sumuko na sa mga otoridad. Yan ang panawagan ng DILG kay dating Congressman Zaldico at 7 iba pang may arrest warrant kaugnay sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro. Babala ng DILG, mananagot, pati ang mga tumutulong sa pagtatago nila. Nakatutok si June Veneracion. Nasa kustodiya na ng gobyerno ang 8 sa mga akusado sa maanumalyang flood control project sa Oriental Mindoro matapos maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan. Kaugnay ito ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of public funds. Bunsod ng umunoy substandard ng 289 million peso road dike project sa bayan ng Nauhan. Sa mga akusado, 1 ang sumuko, 7 ang arestado. Sa 8 pang pinaghahanap, 4 ang nasa abroad kabilang si dating Congressman Zaldico. Sa impormasyon ng DILG at PNP, sa New Zealand ang last known location ni Aderma Angeli Alcazar, ang President at Chairperson ng Board of Directors ng SunWest. Nasa New York naman daw si Cesar Buenaventura, ang Treasurer ng SunWest. Si Montrexis Tamayo ng DPWH naman ay sinasabing nasa Jordan. Surrender to the nearest authorities. Surrender to the nearest police station. If we go on a manhunt after you, we cannot guarantee the results. For the sake of your families, for the sake of the country, surrender immediately. Inaasahan daw ng DILG na lalabas na ang red notice ng Interpol laban kay Ko. We believe he's traveling with another passport. We do not know if he's using another name. So, bine-verify pa namin. Now that we have now that he is good, the arrest warrant, the red notice can be out and then we will further determine kung nasaan talaga siya. Sabi ng DILG, bukod kay dating Congressman Zaldico, kumontak na raw sa mga law enforcement agencies ang 3 iba pang akusado na nasa abroad at nagsabing nakahanda silang sumuko at magtungo sa mga embahada ng Pilipinas kung nasaan sila ngayon. We have to make it clear that no matter where you are in the world, we will find you. If you are at large, we will find you. Binalaan ng mga otoridad ang mga nais tumulong sa mga pinaghahanap na akusado na mananagot sila sa batas. Umpisa pa lang po ito. Marami pa pong parating na kaso, marami pa pong makakasuhan, marami pa po ang maaresto. Samantala, kinumpirma naman ni Rimulya na pagmamayari ng Vice Mayor ng Bansud Oriental Mindoro ang bahay sa Quezon City kung saan naaresto kahapon si DPWH Mimaropa OIC Chief Planning and Design Division Dennis Abagon. Pero hindi niya pinangalanan ng Vice Mayor. We have determined that he is the owner of the property. Ang didetermine namin kung ano ang nature ng kanyang stay sa lugar na yan. Kung he was renting or he was being hidden. Sa panayam ng GMA News kay Bansud Oriental Mindoro Vice Mayor Alma Mirano, inamin niyang siya ang may-ari ng bahay kung saan natunton at naaresto si Abagon. Pero aniya, pinauupahan lang niya ang bahay at walang ugnayan kay Abagon. Nakipagtulungan pa nga raw siya sa NBI para maaresto si Abagon at nagbigay ng pahintulot na pasukin ng bahay. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ibinunyag ni Senador Ping Lacson na may mga gusto umanong magpabagsak ng gobyerno. Dagdag pa ng senador, inalok pa siyang maging bahagi ng itatatag na civilian military junta o yung gobyernong mga sibilyan at militar ang magpapatakbo. Nakatutok si Jonathan Andal. Saktong 1 linggo bago ang malawakang kilos protesta sa November 30, kinumpirma ni Senator Ping Lacson na may mga nagbabalak pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan ng civilian military junta. Inalok pa nga raw siya na sumali rito. Sa akin nga may nag-uudyok at gusto civil military junta. May may message sa akin, mga retired military, hindi ko na magbabanggit ng pangalan. Dineded ba ko nga eh. Dahil? Kasi meron pa ngang offer na maging part ako ng junta eh, ng council eh.
Kaya nga dinededma ko eh. Ang civil-military junta ay isang pamahalaang pinapatakbo ng pinagsamang grupo ng mga sibilyan at opisyal ng militar matapos mapatalsik o mapalitan ng namamahalang administrasyon. Pero sabi ni Lacson, wala namang kumukontak sa kanyang aktibong sundalo at pulis na gustong sumali sa junta. Yung ibang groups kasi nagko-call sila, total reset. Parang wala ang presidente, wala ang vice president. Tapos maski yung succession, hindi po pwede. So, civil-military junta. Sabi ni Lacson, natanggap niya ang alok na maging bahagi ng junta bago ang rally ng INC o Iglesia ni Cristo noong nakaraang weekend at mas umugong ng lumutang ang video ni Zaldico. Kaya tingin niya may nagkukumpas sa mga nangyayari. Mukhang orchestrated lahat yung series of events leading up to the INC rally. Mukhang coordinated, orchestrated, and calibrated. Parang minamaximize para talaga magalit yung mga tao. Pero sino kaya ang mga nagkukumpas sa mga ito? Yung mga groups na interested, mga partisan, meron talagang obvious na moves na i-overtrain natin. Sabi ni Lacson, bagamat dapat magpatuloy ang galit ng publiko sa katiwalian sa likod ng maanumalyang flood control projects, hindi ito dapat humantong sa paglabag sa konstitusyon. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, hindi niya ito susuportahan dahil hindi makabubuti ang civil-military junta. It will be very difficult. Anything unconstitutional as far as running the government is concerned, we will turn into a banana republic. Paglilinaw naman ng koalisyong trillion peso march na magrarally sa linggo, hindi kasali sa kanila magiging panawagan ang pabagsakin ang pamahalaan o mag-resign ang mga nasa pwesto. Binasa ko rin sa aking opening statement, sa unity statement, lalong-lalo na hindi tayo sumusuporta sa puwersa na magtatatag ng military junta o revolutionary government o ano pa man na papalitan yung ating government ngayon. In other words, we adhere to the call of the Constitution, democratic processes ang ating sundin. Kung mag-resign man sila, dapat daw naaayon pa rin sa konstitusyon ang susunod na mangyayari. For both of them to resign, then we expect the constitutional order to follow, which is the Senate President assumes, immediately takes his oath of office and hold the elections within 90 days. And for us, we will prepare to have a candidate that will win in such a scenario. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Inilunsad ngayong araw ng Department of Agriculture ang isang master list registry system para mas mapadali ang proseso sa pagbili ng 20 pesos kada kilong bigas. Kung paano makakapagparehistro, alamin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Mano-manong naglilista ang mga bumibili ng 20 pesos kada kilong bigas sa mga kadiwa store. Ayon sa Department of Agriculture, nakakatagal yan sa pagbili at may ilang nagpapabalik-balik kaya mahirap i-monitor kung sobra na sa limit ang nabibili. Kaya naman ngayong araw, formal nang inilunsad ng DA ang Master List Registry System kung saan maaari magrehistro ang mga benepisyaryo sa mga piling P20 bigas outlet. Sa susunod, maaari niya rin magparehistro sa mga LGU, mga piling paaralan, maging online sa pamamagitan ng government app gaya ng egov.ph. Kailangan lang magdala ng ID at kapag rehistrado na, may ibibigay na QR code na gagamitin tuwing bibili ng 20 bigas. Target ng pamahalaan na maabot ang 15 million na household sa taong 2026. Layunin ng registry system na ito na mas mapabilis at mapadali ang pagkakakailinan ng mga qualified beneficiaries. Kailangan magkaroon kayo ng QR code para makapag-avail ng 20 peso rice for starting January 2026 hanggang June 2028. Sa gitna niyan, sinisikap din daw ng DA na gawing mas abot kaya ang presyo ng ilang bilihin tulad ng karning baboy, sibuyas at carrots na mataas ang presyo dahil sa mahigpit na supply. Ang pulang sibuyas halimbawa umaabot ng 300 pesos kada kilo o higit pa kapresyo na ng 1 kilong baboy. Paisa-isa na lang po yung binibili, lalo na po yung sibuyas, napakamahal ngayon. Sobrang magastos. Sa mga sahog pa lang, halos
Pambili mo na ng ulam. Meron ngang onion, red onion na 300, di ba? I mean, 280, 200. Eh, ang cost nila to bring that in is only 60 pesos eh. Abuso naman yun. DA will ask for show cost and maybe DTI also. Pero ang police powers ito sa DTI actually, dala sa amin. But kung matrace namin saan naman galing yung imported na item na binibenta na mataas, malamang isuspend namin yung importation privilege ng kumpanya na yon. Pagpasok ng Disyembre, magtatakda ng maximum suggested retail price ang DA sa ilang bilihin. Ang target na presyo, 370 pesos kada kilo sa liempo at 340 pesos sa kasim at pigi. 120 pesos naman sa imported at local na sibuyas na puti at pula, 120 pesos din sa carrots. Pero daing na mga nagtitinda sa Litex Market sa Quezon City, mahirap ibenta sa ganitong presyo kung wala namang mapagkukunan ng mas mura. Kung may magbibigay sa amin ng mas mababa, like kung 100, siguro kakayanin. Pero ngayon kasi mataas talaga yung kuha namin ngayon. Nagre-range po ng 270. Paano mabibenta namin ng 120? Magde-deliver sa amin ng baboy kung magkano presyo bigay nila. Pero yung presyo ng gano'n, kaya namin benta. Sa Marikina Public Market naman, may nagbebenta na ng imported na sibuyas sa halagang 120 pesos kada kilo. Pero hindi raw nila kayang iparehas ang presyo ng local na sibuyas. Paiba po araw-araw ang presyo namin eh. Hindi po pwedeng iparehas sa 120. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Happy buwan naman ng chikahan mga kapuso! Sabay sa pagdiriwang ng National Children's Month, nilagdaan ngayong araw ang renewed partnership ng GMA Network Incorporated at Save the Children Philippines. Pinangunahan niya ni GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at ni Save the Children Philippines CEO Attorney Alberto Muyot. Naroon din si Save the Children Philippines Ambassador Barbie Fortesa na isa sa mga nagbahagi ng advocacy message tungkol sa iba't ibang issue tungkol sa karapatan ng mga bata. Ang kabataan, they are the hope of our nation, they are the hope of the world, and we need to really listen to their voice kasi they are very empowered. We at GMA, we are here to make your voice heard. Papakinggan namin kayo at talagang gagawa kami ng paraan para marinig kayo ng buong bansa. I've become hopeful dahil ganito mag-isip ang ating mga kabataan today. So I know na our future is in good hands. Isinumite na ng PNP-CIDG sa Independent Commission for Infrastructure ang kahong-kahong mga ebidensya at dokumentong nakalap mula sa investigasyon nila sa mga flood control project mula Region 1 hanggang Region 9. Nakatutok si Joseph Moro. Sakay ng truck ang nasa halos 100 kahon ng mga ebidensya at dokumento mula sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Sinimite ang mga ito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI galing sa ginawang investigasyon ng PNP sa 28 na mga flood control project mula Region 1 hanggang Region 9. Ilan sa mga lugar kung saan nakahanap ng ebidensya ang PNP ay ang Sorsogon, Tarlac, Albay, Southern Leyte, Negros Island, Zamboanga City, San Juan at Maynila. Ang mga proyekto ginawa ng top 15 na mga kontraktor. Ilan dun sa mga kahon-kahon ng mga ebidensya na binigay ng CIDG sa ICI, itong tungkol sa flood control project sa Zamboanga City ng mga kontraktor na St. Timothy Construction, Alpha and Omega at ng SunWest Incorporated. Mga nababanggit o binanggit ng Pangulo ng mga nakakuha ng mga pinakamaraming flood control projects sa buong bansa. Ang St. Timothy Construction at Alpha and Omega ay mga kumpanya ng mag-asawang Pacifico Curly at Sara Discaya, samantalang ang SunWest naman ay kay dating Representative Saldi Co. And determine kung ghost projects nga talaga yan. And then once po talagang determined as ghost projects, we will refer the matter like what we do in the previous ones. Ang tuloy-tuloy na investigasyon ng ICI nangyari sa harap ng pag-aresto sa ilan sa mga sangkot sa anomalya. That's very good. Very good. Good news for the Filipino.
Noong isang linggo, inirekomenda ng ICI at Department of Public Works and Highways o DPWH na kasuhan ng plunder, graft at bribery si dating Speaker Martin Romualdez, Siko at mga opisyal ng Sunwest Incorporated at Hightone Construction and Development Corporation. Sa referral ng ICI, sinabi nito na isinimita na ito ng walang findings o konklusyon na guilty o may pananagutan si Romualdez, bagay na binigyan diin ng kampo ni Romualdez. This clear statement reinforces our confidence in the Commission's impartiality and affirms the constitutional role of the Ombudsman as the sole authority empowered to make determination on accountability. Nauna nang itinanggi ni Romualdez na kumita siya mula sa mga flood control project. Umaasa ang kampo ni Romualdez na magsasagawa ng independent, masinop at patas na investigasyon ng Ombudsman sa mga ebidensyang isinumita dito. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Para hindi na maulit ang trahedyang sinapit noong tumama ang Bagyong Tino, maagang pinalikas ang ilang taga Cebu dahil sa banta ng Bagyong Verbena mula sa bayan ng Liloan. Nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Nico. Emil, nagsagawa na nga ng mga preemptive evacuation ng iba't ibang mga LGUs at mga barangay dito sa Cebu bilang paghanda sa posibleng epekto ng Bagyong Verbena. Madaling araw pa lang kanina nang bumuhos ang malakas na ulan at hangin sa Giwan Eastern Samar dahil sa Bagyong Verbena. Ang LGU, mahigpit na binabantayan ang coastal barangays. Nagsagawa rin ng pre-disaster assessment emergency meeting ang Catbalogan City dahil sa malakas na ulang naranasan kanina pang pasado 1:00 ng hapon. Buong araw din ang ginawang paghahanda sa bagyo ng Mandaue City LGU. Para di maulit ang naranasan noong Bagyong Tino, maagang nagsagawa ng preemptive evacuation. May mga residente namang nakatira malapit sa ilog ang kusang lumikas. Akong gikuyawan, ako rin pamilya. Oo. Luwas butang na ako sa luwas nga kan ba. Palag. Ako rin magkulit ng mga gamit dito. Magpabilin lang ka dito rong gabi ana. Tinanaw sila. Mag-preemptive na lang kita. Lahi di siya sa unang mga bagyo kasi after atong Bagyong Tino, ang atong mga drainage sa syudad kanang naklag na gyud. So any amount of kanang rainfall sa dili kayo daghan murag mo baha na gyud ta. Maaga ring pinalikas ang ilang taga Cebu City. Kay mo magigisulti sa atong mayor ipaniguro gyud nga luwas ang atong mga katawan nga dili na masubli ang nahitabo diadtong Bagyong Tino. Magpapatupad daw ng forced evacuation kung kinakailangan. Samantala kinansila ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng lahat ng mga sasakyang pandagat palabas at papuntang Cebu City Port. Sa record sa PCG District Central Visayas, may 482 na mga pasahero ang stranded matapos hindi pinayagang makabiyahe ang 48 vessels at 105 rolling cargos. Emil, narito tayo ngayon sa Liloan Central School, isa sa mga itinalagang evacuation centers dito sa bayan ng Liloan. Ang ilang mga pamilya na narito kagabi pa nagsimulang lumikas bilang paghanda sa paparating na bagyo. Mahigit sa 800 individual ang narito, karamihan ay mula sa Barangay Kotkot na isa sa grabeng naapektuhan ng Bagyong Tino nang umapaw ang Kotkot River. Emil? Maraming salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV. Mga kapuso, maki-update na tayo tungkol sa Bagyong Verbena na naglandfall sa Surigao del Sur kaninang hapon. Iatid yan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat Emil, mga kapuso, nakamonitor tayo sa ika-22 bagyo sa bansa ngayon 2025. Ang Bagyong Verbena na patuloy ang pagkilos ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. 1:30 ng hapon kanina nang maglandfall ito pong Bagyong Verbena dyan sa Bayabas, Surigao del Sur. At sa latest bulletin ng Pag-asa, huling namataan ng sentro ng bagyo sa vicinity po yan ng Habonga, Agusan del Norte. Taglay lakas ng hangin nga abot sa 45 km/h at yung pagbugso
po niyan nasa 75 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis naman na 30 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, matapos dumaan sa Caraga region, sunod naman tutumbukin at dadaanan itong bagyo. Itong Visayas, maaaring dito po sa Bohol, Cebu, Negros Island region or Western Visayas at pati na rin po ang northern portion ng Palawan. Mula po yan ngayong gabi hanggang bukas. At Miyerkules, posibleng nasa may West Philippine Sea na po yan at maaaring makalabas na ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Huwebes. Pero mga kapuso, pwede pang magbago ang pagkilos itong bagyo kaya mag-monitor lang po ng updates. Sa ngayon, nakataas ang wind signal number 1 sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, northern at central portions ng Palawan kasama ang Calamian Islands, Cuyo Islands at pati na rin ang Cagayan Silio Islands. Ganon din dito sa mainland Masbate. Sa Visayas, wind signal number 1 din po ang nakataas sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental at pati na rin dito sa bahagi ng Siquijor. Kasama rin po dyan ang Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at pati na rin ang Southern Leyte. Sa Mindanao naman, may nakataas din pong wind signal number 1 dyan sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, ganon din po dito sa northern portion ng Misamis Occidental at gayon din dito sa northern portion ng Zamboanga del Norte. Sa satellite image mga kapuso ay kitang-kita po kung gaano kalawak yung mga kaulapan na daladala nitong bagyong Verbena. Pero bukod po dyan, makakaapekto rin dito sa ating bansa yung shear line at pati na rin itong hanging amihan o northeast monsoon. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas mataas na ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa Northern Luzon kasama po ang Cagayan Valley at Cordillera. Inaasahan din po natin posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at pati na rin ang Bicol region. Ganyan din po inaasahan nating panahon dito sa halos buong Visayas at mga kapuso, matitinding ulan po ang dapat paghandaan, kabilang yung mga lugar na inulan at binaharin noong dumaan ang Bagyong Tino. May mga pag-ulan din sa Mindanao, lalo na po sa Sulu Archipelago, ganoon din sa may Zamboanga Peninsula, Barm at Soc-Sargen. Magtutuloy-tuloy po ang maulang panahon hanggang sa hapon at pati na rin po sa gabi at may heavy to intense pa rin na mga pag-ulan sa halos buong Luzon at pati na rin dito sa Visayas. Malaki po yung banta ng baha o landslide kaya patuloy na maging alerto. Dito naman sa Metro Manila, mataas din po ang tsansa ng ulan bukas at posible po yung malawakan at meron ding mga malalakas sa buhos kaya patuloy po mag-monitor ng rainfall advisories na ilalabas ng Pag-asa. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Pinasok ng mga otoridad ang bahay ni dating Congressman Zaldico sa Pasig upang magsilbi ng arrest warrant. Abogado lang ng dating mambabatas ang naroon pero may ilang mga gamit na nakita gaya ng mga vault at maleta. Nakatutok sa Marisol Abdurrahman. Bago magtanghali, dumating ang NBI at PNP-CIDG sa bahay ni dating Congressman Zaldico para isilbi ang warrant of arrest laban sa kanya. Nasa loob ito ng isang exclusive subdivision sa Pasig City at ang buong bakod may nakatakip na puting lona. Nasa bahay si Atty. Roy Rondain na tumatayong abogado ni Ko, kasama ang iba pang abogado nito. Sa labas ng gate, nakalapag sa kalsada ang ilang kahon at bag. Ipinakita nila sa mga pulis at NBI ang laman. Ang isa may lamang relo, ang iba hindi na binuksan. We are here to implement a warrant of arrest issued by the Sandigan 5th, 6th, & 7th Division for malversation, violation of Section 3E, Section 3H of RA 3019 against accused Elizalde Salcedo Co. In your presence, we will enter the premises for you also to witness the proper implementation of the warrant. We consent only insofar as the warrant of arrest, any search is limited to plain view. Pinasok at chinek ang loob ng bahay. Pinasok ang mga kwarto sa basement. May isang kinakalawang ng vault pero hindi na binuksan. Ito ay implementasyon lamang ng kanyang warrant of arrest kaya gaya na naging usapan sa mga abogado ni Zaldico. Walang search and seizure na gagawin kundi ito ay plain view search lamang para matiyak kung nandito nga ang subject ng kanilang warrant.
Nasa living room naman ang maraming mga kahon, mga paintings, mga crates, mga bag at mga personal na gamit. Sa mga kwartong pinasok, may mga maletang iba't iba ang laki. May mga vault din na iba't ibang laki. Ang iba nakabukas. At sa isang kwarto pa, makikita ang marami pang mga kahon. Makikita nyo ito, mga cargo boxes. And then, maraming karton, maraming ano dyan. No, that we don't know what she is. And then, of course, yung vault. Suitcases. Yeah, but we don't know kung anong laman yan. It seemed the procedure was followed. As agreed, plain view search. Wala naman pong untoward incident. So we're glad that the authorities respected our client's wishes. Inukutan din ng mga otoridad ang labas ng bahay pero hindi nakita doon ang dating mambabatas. Alam naman namin na wala sila rito. But again, this is a process. This is a procedure, no, para doon sa pag-return namin ng warrant. Yun yung last address na which is written doon sa warrant of arrest niya. Tinanong ang abogado ni Ko kung nasaan ang kanyang kliyente. We do not know. I'm sorry. Si Attorney Apostol na rin ang tumanggap at pumirma sa warrant of arrest kay Ko. Did you know na the warrant will be served today? We were just told to come to the house. Wala kaming alam na may warrant or anything. So you knew that there's going to be the serving of the No, hindi naman. We weren't informed. We were just informed na, we need you to be there. May emergency lang. That's all we were told. May emergency lang. Maybe know what's the emergency, Attorney? We were just told it's an emergency. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nagpabaha na agad sa ilang lugar sa Mindanao ang bagyong Verbena. Bago pa man ito maglandfall sa Surigao del Sur kaninang hapon, may ilang bahay pang inanod ng rumagasang tubig. Mula sa Butuan City, Agusan del Norte, nakatutok live si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril? May ilang lugar dito sa Mindanao ang nakaranas ng pagbaha. Ilang oras bago naglandfall ang bagyong Verbena. Ang pagbaha ay hatid ng malakas na pag-ulan dahil sa bagyo. Ilang kabahayan rin dito sa Butuan City ang naanod ng pagbaha kung saan eksklusibo itong napuntahan ng GMA Regional TV. Pasado alas 9 ng umaga nang halos mag-zero visibility sa El Salvador City, Misamis Oriental. Ilang kalsada rin sa Barangay Amoros ang binaha. Sunod-sunod ring nagdeklara ng suspensyon ng klase ang 22 lungsod sa probinsya. Half-day rin ang klase sa mga paaralan sa Cagayan de Oro City. Dahil sa walang tigil na ulan, bumaha rin sa Josephine Homes sa Barangay Libertad, Butuan City. Hanggang tuhod ang baha sa Barangay Bitanagan, kaya kanya-kanyang salba ng gamit ang mga residente. Nang puntahan ng GMA Regional TV ang Purok 1, ito ang tumambad sa amin. Ang dating mga kabahayan, ngayon naging open ground na. Ito'y matapos anurin ng malakas na tubig baha ang mga kabahayan rito sa Purok 1, Barangay Bitanagan sa Butuan City nga epekto ni bagyong Verbena. Ayon sa mga residenteng nakausap natin, nasa 8 kabahayan ang naanod dahil sa pagbaha. Isa sa mga apektado ang pamilyang Awatin. Dahil sa baha, natumba ang 2 bahay nila at tindahan na ilang taong pinundar. Gidawat na lang yun ako, sir, at least na butang raman, makita raman siguro, pero pasalamat lang po ko kaya ang ako mga kadugo, walay mga kinabuhi nga nakalas. Si Efren naman, maswerteng na iligtas ng kanyang mga kapitbahay sa pagkakaanod kasama ng kanyang bahay. Nagwawalis daw siya nang biglang rumagasa ang malakas na tubig. Salamat kayo sa salamat kayo. Halag ng guba ng umbalay. Basta kaya ako mga bata. Medya. Okay sila, luwas sila. Ayon sa punong barangay ng Bitanagan, temporaryo nilang ilalagay sa Old Barangay Hall at Elementary School ang mga apektadong residente. Nagbigay na rin umano sila ng paunang tulong tulad ng bigas at makakain. Gihangyo sa mga bakwit nga mukha sila banig, ngayo sila banig ba? Okay, mga anod bang ilang mga gamit. Tagaan kay naanod. So suro na ako ni sila pabalikon diri og
balay, depende na nila ilan man ang katungod, kung asa gyud sila mo puyo. Mel, tuloy-tuloy ngayon ang ginagawang assessment ng Butuan City LGU kung saan sa inisyal na datos, nasa mahigit 115 na mag-anak ang inilikas mula sa iba't ibang barangay na apektado ni Bagyong Verbena. Inaalagaan sila ngayon sa iba't ibang evacuation centers. Mel. Maraming salamat sa iyo, Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Nakakulong na sa Quezon City Jail at sa female dormitory sa loob ng Camp Karingal ang 7 akusado kaugnay sa maanumalyang proyekto kontra baha sa Oriental Mindoro. Nakapagpiyansa naman ng isa matapos silang iharap sa Sandigan Bayan. Nakatutok si Maki Pulido. Matapos maaresto ng NBI at ng PNP, iniharap sa Sandigan Bayan ang unang batch ng mga kinasuhan kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project. Mga opisyal at dating opisyal ng DPWH Mimaropa. 8 sila sa 15 kapwa akusado ni dating Congressman Zaldico sa mga kasong graft at malversation, kaugnay ng substandard umanong proyekto sa Nauhan Oriental Mindoro na nagkakahalaga ng 289 million pesos. Kasama dito sina dating DPWH Regional Director Gerald Pakanan, mga Assistant Regional Director na sina Jean Ryan Altea at Ruben Santos, mga Division Chief na sina Dominic Serrano at Juliet Calvo, Division OIC Dennis Abagon, Project Engineer Felizardo Casuno at Accountant Lerma Caico. Una silang hinarap sa Sandigan Bayan 5th Division para sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act Section 3E, isang bailable offense. Pero ang kaso nilang malversation of public funds sa Sandigan Bayan 6th Division, non-bailable dahil higit sa 8.8 million pesos ang di umano'y ninakaw na pondo ng gobyerno. Dahil hindi kasama sa kasong malversation, tanging si Calvo ang nakapagpiyansa ng 90,000 pesos at nakauwi matapos siyang iharap sa korte. Nag-issue ng commitment order ang 6th Division para idetene ang 6 na lalaking akusado sa Quezon City Jail sa Payatas. Dahil hindi pa handa ang kulungan para sa mga babae sa QC Jail, idedetine si Caico sa female dormitory sa loob ng Camp Karingal. Sa Huwebes, babasahan ng sakdal para sa kasong graft ang mga akusado. Habang sa December 2 ito gagawin para sa kasong malversation. Magtatakda ng ibang petsa sa arraignment ng mga akusadong nananatiling at large. 2 rito mga opisyal ng DPWH Mimaropa, 5 ay Board of Directors ng construction company na SunWest at si Co na pinaniniwalaang nasa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Kinuyog ng ilang lalaki ang isang electric taxi na tinakasan umano ang nasagi nitong 12 sasakyan at motorsiklo sa Las Piñas. Maharap siya sa patong-patong na reklamo at pinagpapaliwanag ng LTO. Nakatutok si Rafi Tima. Sa viral na video ito, makikita ang ilang kalalakiang pinapaulanan ng suntok at sipa ang isang electric taxi. Paggabante, nabangga ng taxi ang SUV sa kanyang harapan. Nakatakas noon ang taxi. Pero kalaunan, na-corner ito ng mga humabol na pulis. Sa investigasyon ng Las Piñas Police Office, nakasagi ang naturang taxi ng mga sasakyan kaya hinabol ng mga nakasaksing nagiinuman. Kita sa CCTV ng Barangay Talon 5 na bumaba ang taxi driver sa kanyang sasakyan matapos itong paandarin. Paglabas ng driver, umabante ang e-taxi at bumangga sa isang nakaparadang kotse. Nananigyan daw ng grupo ng kalalakiang nagiinuman. Nilapitan siya at sabi niya, nagpanik siya, natakot siya, pumasok sa loob ng kotse. Anong pumasok siya, medyo pinalo daw yung kanyang sakyan. At tinatanong kung anong nangyari at nagulat siya. So ang ginawa niya, then nagpanik siya, natakot siya, inatras niya yung car. Makikita sa CCTV ang pag-atras ng taxi habang may kasunod itong mga lalaki. Dito na niya nasagi ang hilera ng mga nakaparadang sasakyan. Sa kabuuan, 12 sasakyan at mga motor at isang food cart ang tinamaan ng taxi. Dito na siya tumakas. Nag-backride na yung mga grupo hanggang naabutan naman siya sa parting Muntinlupa, Alabang Sapote Road. Doon nga, muli nagkaroon ng na-corner siya. Ito na raw ang eksenang nakunan sa viral video. Gayunman, wala daw nasagasaang bata ang taxi tulad ng nakasulat sa post ng nag-viral na video. Agad raw nakipag-areglo ang kinatawan ng kumpanya ng e-taxi sa mga nadisgrasya. Bagamat wala nang naghain ng kaso, inisyuhan ng pulis ng patong-patong na traffic violation ng driver ng taxi.
Sa pahayag ng Green GSM Taxi, sinabi nitong nakikipagtulungan sila sa investigasyon. Siniseryoso daw nila ang insidente at susuportahan daw ang lahat ng partidong sangkot sa insidente. Kung talaga namang wala ka namang kasalanan at wala namang nasaktan, dapat tumigil na lang sana siya para hindi na lumaking issue hanggang sa naghabulan pa. Kung sila may nakasagi, wala namang taong nasagi, huwag sila magpanik. Kalma lang at gawin niyo lang yung tama. Sinusubukan naming kunan ng pahayag ang driver ng taxi pero hindi siya sumasagot sa aming mga tawag. Ang Land Transportation Office naglabas ng show cause order at preventive suspension sa driver at nakarehistrong may-ari ng taxi. Inatasan silang pumunta sa LTO sa November 26. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. All set na ang katatakutan sa big screen para sa KMJS Gabi ng Lagim the Movie na mapapanood na in 2 days. Pero bago yan, rumampa muna sa black carpet premiere ang cast, pati na ang ilang kapuso stars. Makichika tayo live kay Aubrey Carampel. Aubrey? Kung tuwing Halloween, inaabangan at naging tradisyon na ang panonood sa telebisyon ng KMJS Gabi ng Lagim. Ngayon, level up na ang katatakutan dahil for the first time, mapapanood na ito sa big screen. Tila extended ang Halloween sa black carpet premiere ng KMJS Gabi ng Lagim the Movie. Sa labas pa lang ng sinehan, ramdam agad ang katatakutan dahil sa mga nananakot na ito na hango sa horror trilogy. Ang 3 kwento, real-life horror stories ng mga totoong taong naka-experience nito. Present ngayong gabi at rumampa sa black carpet ang cast at mga bida ng pelikula para sa pelikulang Pochong si Miguel Tan Felix. Sa berbalang, bibida naman si Sanya Lopez at sa kwento ng Sanib, gaganap ang star of the new gen, Jillian Ward. Present din ang award-winning broadcast journalist na si Jessica Soho. Spotted din sa black carpet premiere to support the movie ang ilang sparkle stars, gaya nina Barbie Forteza, Isabel Ortega at Jack Roberto. Dumating din ngayong gabi si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. At ang newest addition sa Sparkle fam na si Eman Bacosa Pacquiao. Narito rin sina GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, GMA Pictures Executive Vice President and GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdeleon at Sparkle First Vice President Joy Marcelo. At sa puntong ito, kasama ko ang multi-awarded journalist at host ng Kapuso Mo, Jessica Soho, no other than ang presenter ng KMJS Gabi ng Lagim the Movie, Miss Jessica Soho. Hi, Aubrey. Magandang gabi po sa mga manonood ng 24 oras. Ma'am Jess, grabe, after 10 years, inaabangan lang ng mga kapuso natin sa TV. Ang KMJS Gabi ng Lagim ngayon sa big screen na ano ang dapat abangan ng ating mga kapuso? Nako, napakalaking lundag nito. Ika nga, Aubrey. Big leap po ito para sa amin from the small screen to the big screen. Siyempre, sabi mo nga, ini-level up, pinabongga ho ito. Kasi ginawa ho naming experiential. Kung dati nanonood lang po tayo sa TV screen, ngayon papasok ko kayo sa madilim at malamig na sinihan para sa Gabi ng Lagim, the movie. Kaya, parang sinasabi mo palang natatakot na ako. Kasi binusisi talaga ito. Piling-pili po yung mga kwento. Pinabongga yung mga special effects. Lahat po, binuhos na namin dito. At ang nakakatakot ho dito, hindi lang ho ito katang-isip, totoong mga karanasan ng totoong mga tao. So hango sa totoong mga pangyayari. Kaya nga ho, mas lalong nakakatakot. At ma'am, syempre kasama natin ang mga bida. Yes, ang gagaling ng mga artista ng pelikula namin. Sanya Lopez at Miguel Tan Felix. Unahin ko na si Miguel. Miguel, nabihida sa Pochong. Would you like to invite everyone para manood? Yes po. Ngayon na, malapit na ang KMJS Gabi ng Lagim, the movie. Abangan nyo po. Kailan ba to, Jillian? November 26, Sanya. Yes, November 26. Hello po. Ano ko na talaga humawakan na. November 26 na po yan sa mga fans po ng Gabi ng Lagim the Movie. Eto na, November 26 sa Wednesday na po yan. Jillian?
Gusto ko din ma-experience yung hawak ko. At si Jillian na marami ang kinilig dahil for the first time nakita sila ni Eman Pacquiao. Oo. Mamaya, bukas yan. Abangan nyo sa 24 oras ang pagkikita na yan. Pero Jillian, imbitahan mo na po sila. Ayan, sana manood po kayo ng KMJS Gabi ng Lagim at mag-enjoy po kayo. Magdala kayo ng kaibigan nyo dahil sobrang nakakatakot talaga to. November 26 na po yan, mga kapuso. Yan muna ang latest ngayon, pinapractice ko na kung paano ako sisigaw mamaya. Ayan, kailangan magsama talaga ng kasama, barkada, kaibigan, pamilya. Baka hindi nyo kakayanin ito mag-isa. Natatakot na ako. Balik sa'yo. Afraid ako dyan. Maraming salamat, Aubrey Carampel. Sa panibagong video na inilabas ni dating House Appropriations Chair Zaldico, sinabi niyang aabot sa 1 bilyong pisong cash ang personal niyang inihatid sa bahay sa Makati na paraan niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa utos umuno ito ni dating House Speaker Martin Romualdez at nakatutok si Tina Panganiban Perez. 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. Ito ang inilahad ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa panibagong video na kanyang inilabas sa kanyang social media page ngayong araw. Sabi ni Ko, noong kakaupo lang niya bilang House Committee on Appropriations Chair, may natanggap siyang utos mula kay nooy House Speaker Martin Romualdez. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Ayon kay Ko, batayan niya sa instruction ni Romualdez, ipinadala raw ito sa isang bahay sa Makati. Inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, koleksyon at deliveries na para sa Pangulo. Sa hiwalay na post, ipinakita ni Ko ang mga litrato na anyay listahan ng mga delivery ng male-maletang pera para anya sa Pangulo at kay Romualdez. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo. Noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo. Sabi ni Ko, umabot sa mahigit 55 billion pesos ang naihatid niya sa bahay ni Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Hinihinga namin ang Malacanang ng pahayag kaugnay sa bagong video ni Ko. Pero sabi kanina ng Pangulo, umuwi na lang dito si Ko at harapin ang kanyang mga kaso. Sabi ng Pangulo, hindi siya nagtatago kung mayroon mang akusasyon laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sinusubukan naming kunan na pahayag sina Congressman Martin Romualdez at DOJ Undersecretary Jojo Cadiz kaugnay ng mga bagong pahayag ni Zaldico. Naniniwala raw si Congressman Toby Tiangco na walang kinalaman sa issue sa budget si Pangulong Bongbong Marcos. Mismong ang Pangulo pa nga raw ang nanita kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico kaugnay sa sobra-sobra umano nilang pagkuha ng pera mula sa pondo ng gobyerno. Nagbabalik si Tina Panganiban Perez. Nagkwento si Navotas City Representative Toby Tiangco sa kanyang nasaksihan na magkaharap-harap sila ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng Presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi,
Ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan ninyo? Ilan bang Ferrari ang gusto nyo? Ganong karaming pera ba ang gusto nyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya nyong kainin? Nangyari raw ito noong November 24 ng nakaraang taon, pagkatapos ng regular na tanghalian ng kanilang pamilya sa Malacanang. Magpipinsa ng Pangulo, si Romualdez at asawa ni Tiangco. Doon niya pinagalitan si former Speaker Martin Romualdez. No? At sinabi na kayo ni Saldico, sobra na kayo, kinukuha nyo lahat ng pondo at wala akong nagagawang flagship projects. Sabi ni Tiangco, napag-alaman niya kalaunan na nagalit ang Pangulo dahil nagsumbong daw ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa Pangulo na ang counterpart na pondo ng Pilipinas para sa mga proyektong pinapondohan ng JICA ay tinanggal sa pambansang budget. Ang nangyayari nung nangako si former Speaker Martin Romualdez na kung ano man yung tinanggal na mga flagship projects ay ibabalik sa BICAM. Nung lumabas yung BICAM, nung lumabas yung GAA noong January, wala yung mga projects na yun. Naniniwala raw si Tiangco na walang kinalaman ng Pangulo sa anomalya sa budget. Dahil pinsan niya si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi niya pro-proteksyonan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Dagdag ni Tiangco. Yung isa pa palang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami niyong kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Ang sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. silang dalawa yung nagtuturuan Di ba may pera So definitely, isa sa kanila may natanggap. Pero ngayon, parehong sinasabi na walang natanggap. Saan napunta yung pera? Hinihinga namin ng reaksyon tungkol dito si Romualdez pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Tiniyak ng DILG na walang special treatment sa 6 na akusado sa maanomalyang proyekto kontra baha sa Oriental Mindoro at nakadetini ngayon sa Quezon City Jail Male Dormitory. Nakatutok doon live si Marie Zumali. Marie? Mel, kasunod nga ng inilabas na commitment order na Sandigan Bayan at gaya na rin ang naunang inanunsyo ni DILG Secretary John Vic Remulla nang mag-inspeksyon siya dito noong isang buwan, ay ikinulong na nga kaninang hapon dito sa Quezon City Jail Male Dormitory dito sa Payatas, Quezon City. Partikular doon sa level 4 ng Building A na nakikita po ninyo sa aking likuran, ang 6 sa 8 mga inaresto ng mga otoridad kaugnay sa flood control project scam. 3:36 ng hapon nang ipasok dito sa loob ng Quezon City Jail Facility sina Dennis Abagon, Gerald Pacanan, Felizardo Casuno, Dominic Serrano, Ruben Santos at Jean Ryan Altea. Naharap sila sa kasong graft at malversation of public funds through falsification of public documents, kaugnay ng mga umano'y maanomalyang flood control projects. Pagdating sa pasilidad, sumailalim sila sa mugshots, medical check-up at kinuha rin ang kanilang mga personal na impormasyon. Lahat naman sila yung may kasamang mga counsel, so everything is within the law. Ang sisigurado ko lang ang personal safety ng ating mga 6 na nakadetain dito. Bibigyan namin sila ng ample na seguridad. Sa pagkarinig namin ay may gang na silang sinalihan, yung bahana sila gang. Sabi ni Secretary Remulla, magkakasama ang 6 sa iisang kulungan. Sinigurong hindi bibigyan ng special treatment. Wala ho kami binibuksan na special wing. So kung saan yung mga general population ng Quezon City inmates, doon rin sila nakatira ngayon. Opo, pare-pareho lang po ng kanilang tasking. Pagkain ho nila, pare-pareho. Sabi pa ni Secretary Remulla, hindi maaaring maging palusot ang sakit o hospital arrest dahil may mga doktor at nurse daw sila rito 24 oras. Nag-request na rin daw si Remulla ng pondo para sa medical room. Sabi ng DILG, 3 sa mga kinasuhan ay nasa ibang bansa at nagpahayag na raw sa pamamagitan ng kanilang mga abogado na sila'y susuko. Binigyan sila ni Remulla hanggang Huwebes na iharap ang sarili sa mga otoridad. Meron po pong 3
na nasa isa po sa Amerika, isa sa Qatar, isa sa, hindi ako nagkakamali, New Zealand. Yung kanilang mga council ay nagsabi na magre-report sila sa embassy within this week. Alam namin kung nasaan sila, alam namin kung anong address nila abroad, nakita na lahat. There's no use hiding. How soon will they be deported? Hopefully within this week. Nananatiling at large si dating Congressman Zaldico. Isang at large na yung mastermind nila lahat, si Zaldico. We are waiting for the court's action on cancellation of his passport. And then yung red notice is in effect. So baka mahanap na natin anytime soon. Big fish are coming soon. We should expect the Discayas, the senators, the congressman, within the next 5 weeks ay sunod-sunod silang makukulong na. Mel, ayon kay Secretary Remulla ay nakatakda ang arraignment ng 6 na mga nakakulong na ito sa mga susunod na araw. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mari Zumali. Nakuha po ng GMA Integrated News ang mga salin ng tinaguriang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors na umaming sangkot sa pagdidispalko ng milyong-bilyong pisong halaga ng pondo para sa flood control projects sa Bulacan First Engineering District. Nakatutok si Chino Gaston, exclusive. Dating District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at dating Assistant Engineer JP Mendoza. Ilan lang sila sa binansagang BGC Boys o Bulacan Group of Contractors, mga opisyal ng Bulacan First Engineering District na umaming sangkot sa pangdidispalko ng bilyong-bilyong pisong halaga ng pondo para sa flood control projects. Naungkat sa mga pagdinig ng Senado at Kamara ang kanilang mga pagkakasino kung saan bilyong piso ang kanilang naipatalo, pati na ang mararangyang kotse ng ilan sa kanila. Nakuha ng GMA Integrated News Research ang ilan sa kanilang mga statements of assets, liabilities, and net worth. Si Alcantara na 1994 pa pumasok sa DPWH, taong 2019 nang maging OIC District Engineer ng Bulacan First District. Sa kanyang salin noong taon na yon, ang idineklara niyang net worth nasa mahigit 6.4 million pesos lamang. Ang kanyang assets nasa mahigit 6.7 million pesos. Pero kapansin-pansin na wala siyang idineklarang mga pag-aaring lupa o bahay. May 2 sasakyan lamang na nakasaad. Pagsapit ng 2020, nung ganap na district engineer na siya, umakyat sa mahigit 9.5 million pesos ang kanyang net worth dahil sa paglaki ng halaga ng jewelries at appliances, pera sa bangko, pati cash on hand. Wala siyang utang nung taong iyon, pero wala pa ring nakadeklarang real estate properties. Nagpatuloy ang pagtaas ng kanyang net worth sa 2021, 2022 at 2023. Hanggang nitong 2024, ang kanyang idineklarang net worth nasa 17.7 million pesos na. Pero tulad ng mga nagdaang taon, walang nakadeklarang mga bahay at lupa sa kanyang mga ari-arian. Wala rin siyang inilistang liabilities. Si Hernandez naman ang unang pumiyok sa mga BGC Boys at nagsabing nakinabang ang ilang senador sa mga kickback sa mga flood control project. Si Hernandez din ang nag-surrender ng ilang luxury vehicle sa ICI, kabilang ang isang Lamborghini Urus na nagkakahalaga ng mahigit 30 million pesos at isang GMC Yukon Denali na nasa 12 million pesos ang presyo. Noong 2019, nasa halos 8.2 million pesos ang idineklarang net worth ni Hernandez. Kabilang sa kanyang assets ang 2 lupaing halos 1.9 million pesos ang halaga at mga kotseng nasa 2.8 million pesos. Bagamat hindi nakadetalye kung ano-ano ang mga ito. Pagsapit ng taong 2020, ang kanyang net worth umakyat sa halos 12 million pesos. Ang kanyang real properties na dagdagan ng isang house and lot na nakasaad na isang donation, kaya walang kaakibat na halaga. Sa kanyang salin noong 2023, idineklara na niya itong inheritance o mana. Lumaki rin ang halaga ng kanyang mga kotse at pera. Taong 2021, tumaas pa ang kanyang net worth sa halos 14.2 million pesos. Taong 2022, ang kanyang net worth naging halos 20.2 million pesos na. Kapuna-puna ang paglaki ng halaga ng kanyang mga kotse na nasa 10.8 million pesos na. 2023, ang kanyang idineklarang net worth halos 28.7 million pesos. Ang kanyang mga negosyo na isa lang
Ang nakasaad sa kanyang 2019 SALN, naging 3 na pagsapit ng 2023. Nagdeklara rin siya ng lupa na kanya raw minana. At ang kanyang idineklarang mga kotse, nasa 15.8 million pesos na. Ganyan din ang halaga ng kanyang mga sasakyan sa kanyang huling SALN nitong 2024. Pero kapuna-puna ang pagkakaroon niya ng utang sa bangko na nasa 20 million pesos na humila sa kanyang net worth pababa sa halos 8.7 million pesos. Bahagya lang na mas mataas sa kanyang SALN noong 2019. Si Mendoza naman, halos 10.3 million pesos ang idineklarang net worth noong 2019. Nagdeklara siya noon ng house and lot na nasa halagang 5.4 million pesos at isang SUV. Hindi nagbago ang kanyang net worth noong 2020 at bahagya lang tumaas sa mahigit 11.1 million noong 2021. Pero kapansin-pansin naman ang biglang pagtalon ng kanyang net worth sa halos 20.2 million noong 2022. Nadagdag sa kanyang mga assets noon ang isa pang lupain na kanya raw minana at pagtaas ng halaga ng kanyang mga sasakyan sa 9 million pesos. 2023, lalo pang lumago ang kanyang net worth sa mahigit 32.3 million pesos. Dadagdagan muli ang kanyang assets ng lupain na kanya raw minana na nagkakahalaga ng 12 million pesos at nitong 2024 ang kanyang huling idineklarang net worth nasa mahigit 33.6 million pesos na. Kasama rin sa pinangalanan ni Senador Panfilo Lacson na miyembro ng BGC Boys si Engineer RJ Dumasig. Sa kanyang SALN noong 2022, ang dineklara niyang net worth nasa halos 11.6 million pesos. Umakyat ito sa mahigit 12.2 million pesos noong 2023 at tumalon sa halos 16.2 million pesos noong 2024 dahil sa lupang kanya raw minana na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Lunes, 31 araw na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.